Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2 suspect sa pagpatay sa empleyado ng Kamara, hawak na ng PNP. 4 pang suspect pinaghahanap pa. 18 anyos na babae inilibing sa bakanteng lote. Suspect na kasintahan ito umamin sa krime. Bago at nagbabalik ng mga kinatawan sa Kamara, sumailalim sa executive course sa pagbabalangkas ng batas. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na 2 individual ang naaresto na sangkot sa pagpatay sa isang empleyado ng Kamara noong nakaraang linggo. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, isa rito ang umakto bilang middleman habang isa ang nagsilbing luka. Umamin ng 2 na inoferan sila ng 30,000 pesos. 4 na iba pang suspect ang pinaghahanap pa ng otoridad. Noong Hunyo 15 nang pinaslang ang 63 taong gulang na si Mauricio Mori Pulhin sa birthday party ng kanyang anak sa isang subdivision sa Commonwealth, Quezon City. Si Pulhin ay nagsilbing hepe ng technical staff ng House Committee on Ways and Means. Natagpo ang patay at nakabaon sa isang bakanteng lote sa Barangay Pawa, Tabaco City, Albay ang isang 18 anyos na babae ayon sa ulat ng pulisya. Lumabas sa investigasyon na ang nobyo mismo ng biktima, isang 20 anyos na lalaki, ang nasa likod ng krime. Nagkaroon umano ng matinding pagtatalo ang magkasintahan bago sinakal ng suspect ang dalaga. Matapos ang krimen, ibinaon ng suspect ang katawan ng biktima sa bakanteng lote. Kalaunan ay kusa itong sumuko sa mga otoridad at itinuro ang mismong lugar kung saan niya inilibing ang bangka. Patuloy ang masusing investigasyon ng Tabaco City Police kaugnay sa insidente. Upang mas maunawaan at papalalim ang kaalaman ng mga bagong halal at nagbabalik na mambabatas sa Kongreso, inilunsad kahapon June 23 ang Executive Course on Legislation para sa mga miyembro ng 20th Congress. Pinangunahan ito ng House of Representatives, katuwangang University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance o UP-NCPAG, Center for Policy and Executive Development o CPED. Kabuuang 41 neophyte at returning congressman ang dumalo sa 3 araw na programa na kinabibilangan ng mga lecture, talakayan at mock legislative sessions. Layunin nitong itaguyod ang makabuluhan at evidence-based na paggawa ng batas. Dumalo bilang tagapagsalita sina Dr. Henry Basilio ng CPED, Attorney David Robert Amorin ng House Legislative Operations, Representative Lawrence Defensor at Representative Paul Daza. Bukod sa lectures, nagkaroon din ng mock sessions upang ipakita ang aktwal na takbo ng deliberasyon sa plenaryo. Layunin ng programa na magsilbing gabay sa mga bagong kinatawan tungo sa mas makabuluhang paglilingkod bayan. Gayon rin ang tiyaking handa ang bawat miyembro sa kanilang tungkulin bilang tagapaglikha ng batas para sa sambayanan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.